Kahit madalas ipakita sa media at pelikula, ang serial killing ay napakabihirang uri ng palpatay. Para masabing serial killer, dapat nakapatay ang tao ng 3 o higit pang hindi niya dati kilala. Kung may pumatay ng di niya kilalang tao dahil sa thrill, normal lang na gustuhin ng pamilya at kaibigan ng biktima ang pinakamabigat na parusa para sa pumatay. Minsan ito'y parusang kamatayan, pero mas madalas ay habambuhay na kulong. May patong sa ulo ang mga serial killer pagpasok nila sa kulungan, lalo na kung mga bata ang pinatay nila. At para sa ilan sa mga pinakakilalang mamamatay tao sa mundo, ang mga preso mismo ang nagbigay ng sarili nilang parusa sa mga taong ito. Hindi lahat ng mamamatay tao ay namamatay ng natural. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nagtapos ang ilan sa pinakamasasamang serial killer sa kasaysayan. Robert Pickton. Lalo pang naging malupit ang katapusan ni Robert Pickton. Pero bigyan muna natin ng kaunting konteksto ang taong ito. Si Robert Pickton, kilala bilang pig farmer killer o ang mangkakatay, ay isang serial killer mula Canada. Mula 1,000 naraan siyam naput lima hanggang 2,001 pinaniniwala ang pinatay ni Pickton ang 26 na kababaihan sa downtown east side ng Vancouver at pinakain ng ilan sa kanyang mga baboy. Matapos siyang arestuhin, natagpuan sa bukiri niya ang labi o DNA ng 33 kababaihan mula sa 49 na inangkin niyang pinatay. Nadiskubre rin ng mga investigador ang mga labi ng tao, kabilang ang mga bungo na hinate at bilagyan ng mga kamay at paa. Sa kustodiya, sinabi ni Pickton sa isang undercover na pulis na nagpanggap na kapwa-preso na gusto pa niyang pumatay ng isa para maging eksaktong 50 ang biktima niya. Lumabas sa paglilitis ang malulupit na detalye ng ginawa niya sa mga biktima matapos silang akitin sa bukid gamit ang pangakong pera. Pagdating doon, sinasakal o binabaril niya sila bago isabit ang kanilang mga katawan para patuluyin ng dugo at tanggalin ang mga laman loob. May mga biktima siyang pinadaan sa wood chipper at pinakain sa kanyang mga baboy. May mungkahi rin na tinadtad niya ang ilan at inihalo sa mga sausage na ginagawa niya sa bukid. Nang madiskubre ang mga krimen niya, naglabas ng babala ang mga opisyal ng kalusugan tungkol sa kontaminadong karne para sa mga kapitbahay, na maaring bumili ng baboy mula sa bukid ni Pickton dahil nag-aalala silang maaring may halong mga labi ng tao ang karne. Noong 2007 nahatulan si Pickton ng 6 na pagpatay at sinentensyahan ng habambuhay na kulong na walang parol sa loob ng 25 taon. Opisyal na isinantabi noong 2010 ang mga kaso kaugnay na natitirang 20 pagpatay. Hindi tiyak ang bilang ng mga babaeng pinatay ni Pickton, pero kinikilala siyang isa sa pinakamasahol na serial killer sa kasaysayan. Kaya marami ang naniniwala na ito ay karma ng noong Mayo 11, 2024 inatake si Pickton ng isa ring bilanggo sa Port Cartier Institution sa Quebec. Sinaksar ng bilanggo si Pickton sa leeg gamit ang sipilyo at ipinasok ang sirang hawakan ng walis sa ilong niya hanggang sa bungo. Dinala agad si Pickton sa ospital, ngunit namatay siya noong Mayo 31 nang alisin ang kanyang life support. Siya'y 74 na taong gulang. Si Dennis Nielsen ay kilalang Scottish serial killer at necrophile na pumatay at nagpahirap sa hindi bababa sa 12 kabataang lalaki sa 2 bahay sa North London mula 1978 hanggang 1983. Ang unang pagpatay ni Nielsen ay nangyari 18 buwan matapos ang paghihiwalay nila ni David Galachan. Nagsimula nang uminom si Nielsen at lalo siyang naging malungkot. Noong Disyembre 20, 1978, inimbitahan niya ang isang binata sa bahay. Ngunit kinabukasan, dahil ayaw niyang maiwang mag-isa, sinakal at milunod niya ito sa timba ng tubig. Pagkatapos, hinugasan niya ang bangkay at ibinalik ito sa kanyang kama. Ginugol ang sumunod na gabi, nakatabi ito sa pagtulog at nilapastangan ang patay na katawan. Pagkatapos, itinago niya ang bangkay sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay sa loob ng 7 buwan bago ito alisin at sunugin ang nabubulok na mga labi sa kanyang likod bahay.
Ito ang naging paulit-ulit na tema para sa kanyang susunod na 11 biktima. Itinatago muna ang kanilang mga katawan bago hiwain at alinman ay sinusunog ang mga labi o itinatapon sa inidoro. Paglipat niya sa Muswell Hill, London, ipinagpatuloy niya ang pagpatay hanggang bumara ang laman sa drainage. Nadiskubre ang mga krimen ni Nielsen nang tumawag siya ng espesyalista para sa baradong drainage. Pagkaraan ng aresto, agad umamin si Nielsen na pumatay siya ng 15 kabataang lalaki at nagtangkang pumatay ng 7 pa. Ibinigay din niya ang detalye ng mga krimen. Hindi siya nagsisi sa kanyang mga krimen. Sa paglilitis, iginiit niyang hindi siya nagkasala kahit dati niyang inamin at iginiit na nabawasan ang pananagutan niya dahil sa depektong pangkaisipan. Maraming pisikal na ebidensya, kabilang ang lutuan na ginamit ni Nielsen sa pagpapakulo ng mga bungo. Noong Nobyembre 3, 1983, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na hindi maaaring mag-apply para sa parole sa loob ng hindi bababa sa 25 taon. Noong Disyembre 1984, binago ito sa habambuhay na sentensya. Ibig sabihin, hindi na makakalaya si Nielsen. Tinanggap niya ito at hindi na inapela. Matapos ang 35 taon sa kulungan, noong Mayo 12, 2018 namatay sa matinding paghihirap si Dennis Nielsen sa HMP Full Sutton sa East Yorkshire. 2 araw bago siya namatay, nakita siyang nakabaluktot sa sahig ng kanyang selda sa matinding sakit. Hindi siya makagalaw at nakahiga sa dumi, pero ayaw pa ring magpa-ospital. Bandang alas 5 ng hapon sa parehong araw, lumala ang kalagayan ni Nielsen at tinawagan ng ambulansya. Nadiskubre ng mga paramedic ang tumitibok na bukol sa tiyan niya na napag-alamang pumutok na abdominal aortic aneurysm. Sumailalim siya sa operasyon sa ospital, ngunit namatay makalipas ang 2 araw dahil hindi niya kinaya ang labis na pagkawala ng dugo at ang stress ng mahabang operasyon. Ang kanyang huling mga oras ay ginugol sa matinding paghihirap. Jeffrey Dahmer. Si Jeffrey Dahmer, kilala bilang Milwaukee Cannibal, ay Amerikanong serial killer na pumatay at pinatputol ang katawan ng 17 kabataang lalaki mula 1978 hanggang 1991. Niloko ni Dahmer ang mga biktima sa gay bar, mall at bus stop gamit ang pangakong sex opera. Pagdating sa apartment niya sa Milwaukee, nilalagyan niya ng droga ang inumin nila bago sila sakalin pag nawalan ng malay. Milapastangan niya ang mga bangkay at kumuha ng Polaroid na larawan ng mga ito sa mga posisyong may sexual na pahiwatig para balikan ang karanasan balang araw. Itinapon ni Dahmer ang ilan sa mga bangkay sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga ito sa asido sa isang drum na mayroon siya sa kanyang apartment. Sa ilan sa kanyang mga huling biktima, nagsimulang bumuo si Dahmer ng mga ritual at sinubukan pa niyang gumawa ng mga primitibong lobotomy. Binutasan niya ang bungo ni Errol Lindsay habang buhay pa ito at tinurukan ng muriatic acid bago niya ito sinakal. At para lalong masama, kinain pa niya ang ilang laman ng kanyang mga biktima. Nagsimulang pumatay si Dahmer habang nakatira pa sa kanyang mga magulang at kalaunan ay sa kanyang lola at nakapatay ng 5 tao bago lumipat sa apartment 213 sa Siyam na Raan at 24 North 25th Street, Milwaukee, Wisconsin. 12 karagdagang biktima pa ang pinatay niya sa apartment na yon, kaya umabot sa 17 ang kabuuang bilang. Nahuli si Dahmer noong Hulyo 22, 1970. Isa nang makatakas ang biktima niyang si Tracy Edwards mula sa kanyang apartment, may posas pa sa kamay at nagpara ng kotse ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa apartment ni Dahmer, hindi nila inasahan ang kanilang nakita. 4 na ulo ng tao ang natagpuan sa kusina at 7 bungo, ang ilan ay pininturahan pa sa kwarto. Sa refrigerator, may 2 puso ng tao at isang bahagi ng kalamnan ng braso. Natagpuan sa freezer ang isang buong torso at iba pang labi ng tao sa bag. Sa ibang parte ng apartment, may 2 buong kalansay at ilang bahagi pa ng katawan. Sa loob ng 57 galon na asul na drum, mas marami pang torso ang natutunaw sa asido. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, agad na inamin ni Dahmer ang lahat ng 17 pagpatay. Sa kanyang paglilitis, nahatulan siya sa 15 pagpatay sa Wisconsin at isa sa Ohio at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Inilarawan siya bilang isang matinong tao na ganap na may kontrol sa kanyang mga kilos. Napatay siya noong Nobyembre 28, 1974. Habang nasa Columbia Correctional Institution sa Wisconsin, nagtrabaho si Dahmer kasama sina Christopher Scarva at Jesse Anderson, kapwa na hatulang mamamatay tao. Matapos iwang mag-isa ang 3, pagbalik ng mga gwardiya, nadiskubre nilang brutal na binugbog ni Scarva sina Dahmer at Anderson gamit ang bakal na baras.
Namatay si Dahmer habang dinadala sa Divine Savior Hospital. Ayon sa ulat ng autopsy, namatay si Dahmer dahil sa matinding pinsala sa ulo na nagdulot ng malawakang bali sa bungo at muka, mga hiwa sa muka at anit at paglanghap ng dugo. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dulot ng matinding pananakit gamit ang mapurol na bagay. Si Anderson, na nakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang asawa, ay namatay rin dahil sa kanyang mga tinamong sugat makalipas ang ilang araw. Sabi ni Scarva, inutusan siya ng Diyos na gawin yon. Sinabi niya sa New York Post na nabahala siya hindi lang sa mga krimen ni Dahmer, kundi pati sa ugali nitong gawing putol na bahagi ng katawan ng pagkain sa kulungan para inisin ng ibang preso. Ipinahayag din ni Scarva na pinayagan ng mga gwardiya sa kulungan na mangyari ang mga pagpatay sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila na mag-isa. Donald Harvey. Hindi sikat si Donald Harvey tulad ng ibang serial killer, pero isa siya sa may pinakamaraming napatay na mass murderer sa kasaysayan ng Estados Unidos. Mula edad na 18, nagtrabaho si Harvey bilang orderly sa mga ospital sa Ohio at Kentucky. Noong una, tinukso siya ng mga katrabaho dahil sa dami ng pasyenteng namamatay tuwing naka-duty siya, kaya tinawag siyang halik ng kamatayan. Dahil karamihan ng pasyente ay malubha o matatanda, hindi kahina-hinala ang kanilang pagkamatay. Gayunpaman, matapos niyang patayin si John Powell na na-admit sa ospital dahil sa aksidente sa motorsiklo at biglang namatay, isinagawa ang post-mortem at naamoy ng doktor ang kakaibang amoy ng cyanide sa kanyang tiyan. Si Harvey ay naging suspect na matuklasan ng mga investigador na napilitan siya magbitiw sa Cincinnati VA Hospital matapos mahuling nagnanakaw ng bahagi ng katawan para sa okultong ritual. Pagkadadala sa kanya para sa investigasyon, agad niyang inamin na pinatay niya si Powell. Sinabing pinatay niya ito bilang awa gamit ang cyanide. Euthanized him with cyanide. Sumunod pa ang mas marami pang pag-amin noong 1987 at umamin si Harvey na pinatay niya ang 21 pasyente sa Daniel Drake Memorial Hospital noong dekada 80 at 13 pasyente sa Marymount Hospital sa London, Kentucky noong 1970 at 1971. Pinatay ni Harvey ang karamihan sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng paglalason gamit ang cyanide, lason sa daga, petroleum distillate o arsenic na hinahalo niya sa pagkain o inumin tulad ng pie. Ang iba naman ay sinakal habang nasa kanilang mga kama sa ospital gamit ang unan o kaya ay hindi niya pinupunuan ng oxygen ang kanilang mga tangke. 3 sa biktima niya, hindi pasyente sa ospital. Isa sa mga kapitbahay niya ang binigyan niya ng pie na may arsenic. Ang isa pa ay ama ng roommate niya at ang isa pa ay kakilala lang. Inamin ni Harvey na mas marami pa siyang nabiktima kaysa sa napatunayan at dityak ang totoong bilang ng mga ito. Sinabi niya na pumapatay siya upang mapawi ang paghihirap ng kanyang mga pasyente, ngunit kalaunan ay pumatay na lang siya para sa sariling kasiyahan. Noong 1987, hinatulan si Harvey ng 28 sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong. Noong Marso 28, 2017, natagpuan siyang bugbog sarado sa kanyang selda. Ang kanyang mga pinsala ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay at siya ay namatay makalipas ang 2 araw sa edad na 64. Si James Elliott, kapwa bilanggo, ay kinasuhan ng malubhang kasong pagpatay at iba pang kaso kaugnay sa pagkamatay ni Donald Harvey matapos niyang aminin na pinlano ang pag-atake ng hindi bababa sa 1 linggo bago ito nangyari. Sumulat siya sa liham na sana'y makahanap ng ginhawa ang lahat sa aming lugar sa katotohanan ng isa sa kanila. Ang nagparusa kay Harvey ng parusang dapat sana ay ipinataw ng korte. Aileen Wuornos. Si Aileen Wuornos ay Amerikanang serial killer na habang nagtatrabaho bilang prostitute sa mga highway ng Florida, pinatay niya sa pamamaril at ninakawan ang 7 lalaki. Nagsimulang pumatay noong huling Nobyembre 1989 at dito siya tinawag na Damsel of Death. Pinapatay niya ang kanyang mga biktima pagkatapos ay ninanakaw ang kanilang mga ari-arian pati na ang kanilang mga sasakyan at isinasangla ang mga ito gamit ang pekeng pangalan. Palaging iginiit ni Wuornos na pinatay niya ang mga lalaki bilang pangtatanggol sa sarili matapos siyang atakihin ng mga ito. Kalaunan, binawi niya ang pahayag at naniniwala ang pulisya na pinatay niya ang mga lalaking nagsakay sa kanya o huminto para tulungan siya sa highway. Noong Enero 27, 1972, isang hurado ang nagpasyang nagkasala si Wuornos na 35 taong gulang sa first-degree murder at pagnanakaw at pinarusahan ng kamatayan kahit kinwestiyon ang kanyang katinuan. 6 na pagpatay lang ang ikinahatol kay Wuornos. Hindi siya kinasuhan sa pagkawala ni Peter Sims na di natagpuan ng katawan pero kabilang ito sa mga biktima niya.
Noong 2003 isinapelikula ang kanyang kwento sa Monster kung saan ginampanan siya ni Charlize Theron na nanalo ng Oscar. Sa mga linggo bago ang kanyang bitay, matapos ang 10 taon sa death row, nagbigay si Wuornos ng sunod-sunod na panayam kay dokumentaristang Nick Broomfield at inakusahan ang mga autoridad ng kulungan ng paglalason sa kanya. Ang huli niyang sinabi sa kamera, "Salamat lipunan sa pagdiin sa akin." Noong Oktubre 2002 si Wuornos ay pinatay gamit ang lethal injection. Tumanggi siya sa kanyang huling pagkain at sa halip ay humiling ng 1 tasa ng kape. Ang huling sinabi niya ay, "Oo, gusto ko lang sabihin, sasama ako sa bato at babalik ako parang Independence Day kasama si Jesus, Hunyo 6, gaya ng sa pelikula, malaking ina na sasakyang pangkalawakan, babalik ako." Pumanaw siya ng 47 NU, lokal na oras at siya lamang ang pangalawang babae sa Florida na binitay mula nang ibalik ang parusang kamatayan noong 1976. Sinunog ang katawan niya at ikinalat ang abo sa ilalim ng puno sa Michigan. Pinatugtog ang Carnival ni Natalie Merchant sa kanyang libing na ginamit din sa closing credits ng dokumentaryong Eileen, Life and Death of a Serial Killer ni Nick Broomfield. Iyan ang kwento kung paano nagtapos ang buhay ng 5 serial killer na ito. May isa pa kaming paparating na video kung saan ikukwento namin kung paano nagtapos ang buhay ni na Israel Keys, Andre Chikatilo, John Wayne Gacy, Fred West at Pedro Filo. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa pang video.